beloved Boss Mike Cervera. Sa ating mga nagbabagang balita, ito na nga, mga kababayan, usapin ngayon ang mga kababayan kung sino daw ba ang susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maingay ngayon sa social media yan. Kayo po ba? Tatanungin ko kayo mga kababayan ko, mga minamahal. Ako po irerespeto ko kung sino man ang inyo mapipili dahil ganun naman dapat talaga. Ano po? Tatanungin ko kayo. Sino ang nanaisin ninyo, gugustuhin ninyo, Tatay Ching, oy, makinig kayo, na magiging presidente, Florinda's vlog, oo. Sino ang nanaisin ninyo? Kayo, sino ang napupusuan ninyo? Sino ang gusto ninyo? Paki-comment mga kababayan. Dito na nga mga kababayan, naging issue, etong di umano ay meron na daw hong susuportahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyak na may i-endorso siyang kandidato sa pagkapangulo para sa election 2028 na tatapat. Ayan. So dito maraming mga nagkaroon ng konklusyon. Kung sino nga ba itong sigurado na merong pag naman marites musni ako, hindi naman wala akong dyan, maniwala kayo. Sabi niya, sigurado na daw na meron daw susuportahan. Si Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa balita ang Kuantakrot, Opelia Kahilig. Ngayon, Lovely Dominguez, Lydia Glenly, marami ang mga espekulasyon. Jing Martin, Heidi Pantino. Marami ang espekulasyon na kesyo daw si ganito, si ganyan, si ganon, si Mr. Prescon, si John Wick, kung sino-sino pa. Si Gibo, di ba? Mga kababayan. Ngayon, hindi. Alam ko naman kung saan nanggagaling yung mga banat, Bambina, kumusta dyan sa Japan? Nasa Japan na si Bambina. Alam nyo naman mga kababayan, di ba? Kung saan nanggagaling itong mga balibalita na si John Wick daw ang susuportan ng Pangulo, wag na nating banggitin. Kasi, syempre, merong gumagalaw dyan . May mga gigil, Niebe sa Banaag. May gigil sa mga Rimulya . May gigil dyan. Ngayon, ang problema, nasa sirkulasyon din ng Pangulo yung mga nanggigigil. Para bang ang nangyayari, Firefox, nag-iinggitan na lang sila, tamura, na hindi naman dapat. At alam nyo mga kababayan, yung inggit na yan ang talagang walang-wala ako sa katawan. Never akong naiinggit sa kapwa. Natutuwa ako kapag nakakakita ako ng mga successful na tao, kapag nakikita ko yung mga kaibigan ko nagkaroon ng jowa na maganda, mala-artista, kapag nakakakita ko ng mga kakilala na yumaman na, may bagong kotse, naka-sports car, ganon, nai-inspired ako doon, tuwan-tuwa ako. Di ba? Hindi ako yung pagka nakita ko yung kotse yan, gagasgasan ko. Hindi ganun . Yung mga ganung mga ugaling mga DDS lang yon. Ugaling mga Duterte yun . Parang bang puro pasakit. Ako hindi, Yung mga ganun talagang kinakatuwa ko yung nangyayari sa kanilang buhay. Bakit, mga kababayan? Kasi ako, wala. Gusto ko lang masaya. Yung ganito lang, okay na, di ba? Kung ano meron, okay na. Kakain ako ng saging,
itlog at saka abukado tuwing umaga, okay na yun. Oo. Hindi na tayo masyadong makakain ng mga karne, steak, kasi may edad na tayo. Buong halos sa 3/4 na ng natitirang buhay na natin, kinain na natin yung mga, di ba? Yung mga masasarap na mga steak, ganyan, ano? Yung mga matataba, lechon, ganyan, ano? Kaya ngayon, nagbabawi na tayo. Okay na yun, mga ganon-ganon. Kaya ang ibig ko sabihin, mga kababayan, madali ho akong makontento sa buhay. Kaya wala akong inggit sa katawan. Kahit kanino, mga kababayan. Hindi ko ba alam, marami talagang mga tao na lagi na lang kinukumpara yung sarili, di ba? Lagi na lang kinukumpara yung sarili sa iba. Buti pa siya, bakit ganyan siya, bakit ako? Huwag ganon, mga kababayan. Hindi ho makakabuti sa ating mga sarili yung mga ganong pag-uugali. Huwag nating gagayahin yung mga style ng parang libayan. Yung mga ganon. Yung mga style, mga bisukol. Mga style Maharlika, mga ganon, mga inggitera. Mga style Anthony Aichang at saka ni Arnold Lopez. Huwag ganon, mga pangit na ugali yun. Mapapahama kayo dyan. Maniwala kayo. Ngayon. Dito tayo. Pumunta tayo. Alam nyo, sa totoo lang, ulitin ko, hindi ako opinion ko ito. Hindi po ito talk show. Bakit? Marami naman kayo natutunan dito. Eto, mga kababayan. Hindi po si John Wick ang tatakbo, Jimwell. Maniwala kayo, 100%, na hindi yan tatakbo kasi walang kapana-panalo. Walang kapana-panalo. Sa mga kaibigan natin, sa mga ka-BBM natin, sa mga ka-loyalist natin, tanggalin nyo na sa isip nyo yan si John Wick. Ngayon, ano ang pinupunto ko, mga kababayan ko? Ano pinupunto ko? Ako'y naniniwala, eto mga kababayan ayon sa ating, yung ating bolang kristal, mga kababayan, ayon sa ating bolang kristal, eto yan. 4 ang maaari na suportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alin dito sa 4 na babanggitin ko. Okay? Dahil sabi nga ni Pangulo, sigurado na. Sigurado na i-endorso siya ng kanyang susuportahan na kandidato. Ayan maliwanag. Kaya sa babanggitin ko na 4 na ito, mga kababayan, kaya sinasabi ko lagi, kahit sino ang tumakbo dito sa 4 na ito, wala kayong maririnig na kahit na anong masakit na salita manggagaling sa bunganga ko. Wag lang talagang maibalik sa mga puki ng inang mga Duterte yung pamamahala sa gobyerno at mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pakinggan muna natin to Nagdeklara ng si Vice President Sara Duterte. May napili na kaya siya? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ayan. Ngayong wala ng 2 taong natitira sa kanyang termino, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa 2028 presidential elections nang humarap siya sa grupo ng foreign journalists. Mag-i-endorso ba siya ng makakalaban ni Vice President Sara Duterte na nagdeklara ng tatakbo? I will certainly endorse the candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. Nakita nyo mga kababayan? Sigurado siya na mag-i-endorso pero hindi niya sigurado kung sino. Kasi siya mismo hindi niya alam kung sino pa. Nakuha nyo mga kababayan? Ang tanong ko sa inyo,
Sino ang napipili nyo? Sino ang gusto ninyo? Sino sa tingin ninyo? O eto mga kababayan, atin-atin lang ito ha. Huwag nyo na ipagkakalat. Pwede ba? Okay lang ba? Cara Spring. Yung mga bagong dating, sana'y mag-like kayo. Brenda Borton, ano? O sino yon? Si Racela Costa. Okay lang ba? Wag nyo ipagsasabi kahit kanino. Para hindi tayo makasakit ng damdamin ng iba. Okay lang ba? O eto. Nasa 4 na babanggitin ko. Okay? Nasa 4. Elena Bencio. At maaari, lahat sila mga kababayan wala akong pinipili Lahat itong babanggitin kong 4 na pangalan na ito ay may posibilidad na isa sa kanila ang susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay ba? At isa dito ay magugulat kayo. Okay? Magugulat kayo. Sa ika-4. Unahin natin. 1, 2, 3, 4. Ganun Roel San Pedro, Perpetua Peralta. Mag-like muna yung mga bagong dating. Miracles Vlog. Okay? Nagpanggap ka na. Eto Tamura, oy. Makinig kayo. Berhinya Romero, oy. Makinig kayo. Red Canuts. Eto. Una, sa listahan ng ating Limel. Alam nyo si Limel, kaya kaya hindi na natin to pinipilit kasi may pagkukusa. Si Manang Amy Marcos ang i-endorse. Ito mga kababayan Una, sa ating listahan, sa ating bolang kristal, number 1, mga kababayan. Magugulat kayo sa number 4. Number 1, Gibo Chodoro. Number 2, sino? Leni Robredo. Number 3, Rapi Tulfo. Ngayon, number 4, sino? Nako, magugulat kayo rito sa number 4. Presidente muna tayo, wag na muna dun sa vice. Number 4, sino? Sino? Sige nga, ulaan nyo nga. Magugulat kayo rito. Sino? Mali. Walang nakahula. Number 4, mga kababayan ko. Si Isko Moreno. Isko Moreno. Putulan ng titi, Baka may gustong lumaban dyan. Putulan ng titi. Ulitin natin. Number 1, Gibo. Number 2, Leni Robredo. Number 3, Rapi Tulfo. At number 4, Isko Moreno. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, ako ulitin ko sa inyo. Kahit sino sa 4 na yan, kahit sino sa 4, Gibo, Leni, Rapi, at kung tatakbo si Isko, mga kababayan, wala kayong maririnig sa akin na makikipagrambulan ako sa mga Isko niyan, makikipagrambulan ako
kay Rapi Tulfo, sa mga bata ni Rapi, sa mga kay Lenny Robredo, hindi tayo makikipagrambulan diyan. Hindi rin tayo makikipagrambulan kay Gibo. Isa lang ang rarambulin natin. Alam niyo kung ano? Yung si Sara Duterte. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa hula sa ating bolang kristal, si Sara Duterte, hindi na yan makakatakbo sa pagka-presidente. Ngayon, kung makatakbo man, malabo nang manalo. Maniwala kayo, malabo nang manalo si Sara Duterte. At malamang sa alamang, hindi na nga yan makatakbo ng tuluyan. Tawa nyo mga kababayan, bakit Boss Mike? Mamaya talakayin natin. Ang Pangulong Bongbong ngayon, may napili. Pero mga kababayan, si Pangulo, busy kasi ito tuloy-tuloy pa rin sa trabaho. Maraming ginagawa. Kaya alam nyo, mamimiss natin to tingnan nyo. Trabaho lang ng trabaho ang Pangulo. Unit ng style ng higit 400,000 na pambansang pabahay ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Paul Chorno, Julie Paisa. Nakita nyo mga kababayan ko? Busy ang Pangulo May 2 kwarto, may dining area at banyo. Malokondo unit ang style. Yan ang 27 square meter na model unit ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kita nyo, 27 square meter, samantalang yung mga ibang condominium ngayon dito na ginagawa ng mga private companies, no? Na gumagawa ng mga condominium, minsan 18 square meter lang. Swerte ka na kapag ka 24 square meter. Di ba? Ang liliit na lang ng mga kondo ngayon singlalaki na lang na CR ko. Di ba? Pero ang Pangulo, sabi ko nga sa inyo, tuloy-tuloy pa rin na ang ginagawa niya matapos niya lahat ang kanyang mga naumpisahang mga proyekto. Sinilip yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang sa 7th anniversary ng Department of Human Settlements and Urban Development sa Taytay Rizal kaninang umaga. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy na kikilos ang pamahalaan. Yan, mga kababayan. Yan ang Pangulo. Isa pa. Pangulo, pasok. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 7 taon nang hindi gumagana ang pumping station sa Jokno Boulevard sa Parañaque City. Nakita nyo mga DDS, sisi kayo ng sisi sa gobyerno. Putik na yan, kasalanan pala neto si Digong Biruin nyo yung pumping station, panahon pa ni Digong, hindi na nagana. Buti pa, si Pangulo, nabisto niya. Di ba? Nabisto niya. Wala na bang iba? Gusto mo, sama mo ko, tirang bahala. Tuloy. Sa personal na pag-inspeksyon ng Pangulo, nakita rin ang makapal na basurang bumara sa daluyan ng tubig. Nililinis na ngayon ang pumping station at ang ilog sa Baclaran. Ayon pa kay PBBM, hindi umano umaandar ang pasilidad dahil walang budget para sa gasolina. Kita nyo? Yung pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar. Kahit minsan. Ngayon, Kita nyo? Ginawa nga mga kababayan, hindi naman napaandar. Hanggang ngayon, minana pa ni Pangulong Bongbong. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maraming mga problema ang iniwan ni Digong nyo. Maraming iniwan. Matil, hindi natatakbo si Pangulo, ayaw na. lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget. Tiniyak naman ng Pangulo na maglalaan ng pondo para sa gasolina upang muling maging operational ang pumping station. Buti alam mo, Limuel. Ano? Tuloy. Nakita nyo mga kababayan? At least maraming nabibisto.
Our beloved Boss Mike. Boss Mike.